He reminds me. Dahil tayo po mga tao ay masyadong malilimutin. Kalimitan, ang ating pong natatandaan ay yung mga dapat nating kalimutan. Sama ng loob, galit, hinampo, masakit na salita. At ang dapat nating laging naunawaan o dapat laging nating natatandaan ay yung mga lesson ng buhay. Yung mga pangako ng Lord, yung mga prinsipyo ng Diyos, yung kanyang mga promises, yun ang dapat nating laging naalala. Now, unfortunately, tayo po mga tao, mas nalilimutan natin yung dapat nating tandaan at tinatandaan natin yung mga dapat nating kalimutan. Tama po? Kaya si Lord ay tayo po nasa series ng ating mensahe at kami po nagpapasalamat sa Panginoon na mas pinili po natin na tayo po nasa church ngayon. Sa kabila po ng ang dami nating struggle sa ating mga buhay, sa ngayon po ay tumataas ang presyo ng gasolina, nagmamahal ang gasolina, nagmamahal din ang presyo ng ating mga bilihin, sana all nagmamahal. Iba po sa inyo may mga sasakyan at ramdam natin yung pong mga na-experience natin sa ating paligid, pagtaas ang presyo. Bukod pa ho doon yung kapaligiran natin na masyado na magulo. Amen po. Na hindi na nakakatakot na minsan lumabas sa gabi o pumunta kung saan man dahil nakakaramdam tayo na hindi na tayo safe. Pagkatapos, plus pa yung iyong mga personal problem. Personal struggle mo sa iyong pamilya. Personal struggle mo sa iyong mismong sarili. Problema mo pa sa iyong health. Problema mo pa sa iyong tahanan dahil wala ka pang sariling tahanan. Kaya, mapapansin po ninyo, dito sa ating kapaligiran na marami tayong kahirapan, hindi naman ito inilihim sa atin ng Diyos. Sabi niya po dito sa John chapter 16, verse 33, sabi niya, sinasabi ko to sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Ibig sabihin, ang Panginoon gusto niya na magkaroon tayo ng kapayapaan. Kaya lang, makukuha natin ang kapayapaan na yon kapag tayo nakipag-isa sa Diyos. Nakipag-isa tayo kay Lord Jesus Christ. Kasi siya ang Prince of Peace. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya sabi niya, sinasabi ko to sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Tapos ang dugtong niya, meron kayong kapaghatian dito sa sanlibutan. Hindi niya inilihim sa atin na talagang tayo, meron tayong dadanasin. Amen po. At naniniwala ako na lahat ng nandito sa loob ng building na ito, lahat tayo merong dinanas. Kani-kanya, iba-iba, pero lahat tayo merong pinagdaanan na kapaghatian. Maaring financial problem, pwedeng relational, pwedeng namatayan ka ng mahal sa buhay, nagdulot ito sa iyo ng kapigatian, o maaring ikaw ay ipinagpalit, ikaw ay iniwan ng iyong jowa, sumama doon sa iyong best friend. Yun ang kalimitang istorya eh. Sumama sa best friend. Talagang nakaka-experience tayo at ang bawat isa sa atin, katulad ng binanggit ko po sa inyo, iba-iba. Amen po. Sabi ni Lord, meron kayong kapigatian dito sa sanlibutan. Sabi niya, ngunit, laksan ninyo yung loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Lalong-lalo na po ngayon na tayo po ay nasa panahonan ng end times o huling panahon. Marami tayong dadanasin palalo dahil si Lord Jesus Christ sa kanyang salita, yun ay binigay niya rin sa atin yun. Kaya, wag na tayo magtaka kung bakit meron kang dinadanas. Wag na tayo magtaka. Pero kagandahan doon, ang Diyos ay lagi may solusyon. Amen po? Laging ang Diyos ay mayroong solusyon. Tingnan niyo po, katulad ng panahon natin ngayon na ang crime ay palala ng palala. Yung mga baby, nire-rape. Budol-budol. Nung ako'y bata, hindi ako nakakabalita ng budol-budol. Ngayon, talamak ang budol-budol. Yung mga sa internet, yung cybercrime, alam niyo po ba na pinag-aaralan ng Pilipinas kung paano nila pahihigpitin ang batas sa cybercrime. Mapapansin niyo, mga tao, katulad ng sinishare ko, kakaiba talaga ang mga tao. Dahil tayo ay merong sinful nature, pinanganak tayo makasalanan, tingnan niyo po ang tao. Ang paggawa niya ng crime, hindi lamang yung kaharap mo siya. Dinukutan mo siya, harapan. Sinaksak mo siya, harapan. Ninakawan mo siya, harapan. Pinagsalita mo siya ng masama, harap-harapan. Alam niyo po ba na ganong kalala ang tao na kahit na hindi niya nakikita ang tao na nasa ibang bansa,
Gusto niya pa rin gawa ng masama. Kaya merong cybercrime, merong mga panghahack ng mga account. Hindi mo kilala yung tao, hindi mo alam kung paano niya iniipon yung pera niyang yon. O baka yung pera na iniipon niya, na pinaghirapan niya, merong kapamilya na may karamdaman, doon niya inilalaan yung pera. At pagkatapos hinahack ng mga tao, yung mga bank account, yung mga pera natin sa online, GCash, po, yung ating mga e-wallet, love scam, nauuso ngayon yung love scam, paiibigin ka. Magpapakita yan ng picture na mukhang poging-pogi, gandang-ganda. Pagkatapos ay papangakuan ka na ako'y merong package. Papaibigin ka muna, syempre. Papaibigin ka, tapos ito yung pangarap natin, pangarap ko, magkaroon tayong sariling bahay. Dadaling kita dito sa ganitong bansa, sa bansa namin, napakaganda dito. Ikaw naman, sawa ka na sa Pilipinas, gusto mo ng ibang bansa. Tapos papakita sa'yo, ito yon, meron akong binili sa'yo yung bag, branded dito, meron akong sing-sing na binigay sa'yo, regalo ko sa'yo. Papadala ko sa'yo. Pagkatapos ang pinadala, nagka-problema eh. Kailangan kasi, meron palang i-process dyan papunta sa Pilipinas. So, pwede ba na maglagay ka ng pera sa bank account ko na ito, pang-process doon sa ipapadala ko sa'yo? Maghuhulog naman yon. Pagkatapos, malalaman niya, binlock na siya. Po. Ang point ko, ganun ang tao. Kahit hindi niya nakikita, hindi niya kaano-ano, kahit nasa ibang bansa, ginagawa ng masama. Amen po. Kaya patituloy tayo ng mga mababait, nagiging biktima. Patituloy tayo na mga nilinis ng Panginoon ng kanyang banal na dugo at ginawa niyang Christian, tayo nabibiktima. Amen po ba? Nasusundan niyo po ba ako? Kaya, tingnan niyo po, sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, sabi diyan, tandaan mo ito. Sabi niya, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila. Nakikita niyo yung kalupitan ng mga tao ngayon? Chinachap-chap, kung ano-ano ginagawa doon sa mga gusto nilang patayin, napakalupit. Mga dayuhan na naghahanap buhay sa kanilang bansa, pagmamalupitan ito, gagahasain ito. Magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas at namumuhi sa mabuti. Hindi lamang yan, sila magiging taksil, walang taros, palalo at mahilig sa kalayawan sa halip ng mga bagay ukol sa Diyos. Sila ay magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang ganitong tao. Amen po. Now, susunod po, meron mga climate change din tayo na-experience. Climate change. Kaya ang sa atin, signal number 1 pa lang, nagbabaha na. Ang tindi na ng baha. Dati-dati, hindi naman masyado. Pag signal number 3 lang, pero ngayon, signal number 1, bumabaha. Alam niyo kung bakit? Dumadami ang tao, nag-industrialization ng Pilipinas. So yung mga lugar na dati ay hindi simentado, pero dahil sa pag-unlad, sinisemento nila yan. Nung hindi simentado yon, pag-uulan niya, sinisipsip ng lupa, pailalim. Tama? So hindi siya magbabaha. Sinemento. Pag-ulan, di walang sisipsip ng tubig. Sa papunta ang tubig, di kung saan yung mababang lugar, doon pupunta yon. Kaya huwag na tayo magtaka na ganoon ang nangyayari sa ating bansa. Climate change. Amen po mga kapatid. Umiinit ang ating panahon. Now, because of these things, ito yung mga nangyayaring ito, naapektuhan ang ating spiritual vitality. Yung ating spiritual life naapektuhan. Kaya, si Lord, dahil naapektuhan tayo ng nangyari sa ating paligid, yung ating spiritual life, affected. Minsan, ikaw ay nangihina, ikaw ay nanlalamig, nawawala ang focus mo sa Panginoon. Kaya, ang ating topic ay He reminds me. Gusto niya tayong palalahanan. Na sa kabila ng mga ating napagdadaanan, tayo ay mayroong lesson na He reminds me. Gusto ng Diyos na palalahanan niya tayo. Alam niyo kung saan niya tayo gustong palalahanan? Sa umagang ito,
Ang pamagat natin ay, He reminds me where I'm going. Kung saan talaga tayo patungo. Alam niyo po ba ng buhay sa sanlibutan ay hindi tayo forever dito? Sabi sa Bible, sa Psalms chapter 90, ang buhay daw ng tao ay, kung ikaw ay typical, 70. Kung ikaw naman ay malakas, aabutin ka ng 80 or 90. Pero, hindi tayo forever dito sa lupa. Kaya gusto ng Panginoon na anuman ang iyong pinagdadaanan, sitwasyon mo ngayon sa iyong buhay, gustong palalahanan ka ng Panginoon na yun ay pansamantala lang. Bakit? Sabi po ng Panginoon dito sa John chapter 14, okay, verse 1. Sabi yan, let not your heart be troubled. Marami nagkakaroon tayo ng troubled heart kasi nandito tayo sa lupa. Amen. Dito, kailangan mo maghanap buhay, kailangan mo maghanap ng trabaho, kailangan mong kumita ng pera. Tapos, yung mga gadget, yung mga sasakyan, patuloy ito na nag-i-improve, patuloy ito nag-upgrade. Pag ikaw ay sumabay doon sa upgrade na yon ng sanlibutan, ay hindi ka na magiging kontento sa iyong buhay, maghahangad ka na maghahangad na gusto mo makahabol ka sa upgrade, at yun, magkukos ang trouble sa iyong buhay. Kakaroon ka ng alalahanin, ay buti pa sila, naka-iPhone 14 na, ako hindi pa din. Amen po. Tapos ang iisipin niya, iiwanan ko yung ministry ko para kumita ako ng malaki. Pag nakaipon na ako, saka ako babalik. Amen. Minsan ipagpapalit mo ang church sa iyong gustong gawin sa iyong buhay. Amen. Pagpapalit mo ang source ng blessing, ang Diyos ang source ng blessing, di ba? Tapos, para lamang doon sa blessing, iiwanan mo yung source. Aba, di nagkakamali ka ng desisyon. Nagkakamali tayo ng desisyon. Tama po. Iiwanan mo ang source, tatalikuran mo ang source ng blessing, siya yung blessing. Siya yung source ng blessing, ang Panginoon. Nangyari, nagagawa po natin yan dahil tayo po ay mayroong troubled heart. Hindi settled sa ating isipan, sa ating puso, na ang Diyos ang kaya magbigay ng lahat ng bagay. Alam mo, ginawa ko din po yan eh. Naghahangad din ako, kasi nga, sabi ko sa inyo, palipat-lipat kami ng bahay, wala kami sariling bahay, nangungupahan kami. May naupahan kaming bahay na yung CR niya nasa loob ng bahay, pero pag magsi-CR ka, dapat nakapayong ka. Kasi natulo yung bubong. Tapos dahil may butas yun, pag tanghalin tapat, pasok yung araw sa iyo. Para ka namang nasa sauna. Yung CR ka na, para ka pang ini-steam. Tapos kausapin mo yung may-ari, pwede mo pagawa niyo, ayaw naman kumilos. Ayaw naman gawin. Tapos pag maniningil naman ng upa, pag sinabing gantong date, ay, talagang ganong date nandun. Umaga pa lang, alas 7 pa lang andun na. Pagising mo, ay, ito na pala. Ayun po. Dahil doon, naghahangad, Lord, gusto ko ng sariling bahay, nakakahiya na po yung palipat-lipat, ganito. Iniwan ko yung ministry ko para doon sa gusto kong mangyari. Tinalikuran ko yung source. Iniwan ko yung ministry ko at ako ay nag-try, mag-apply, mag-abroad. 15 years kung sinikap, itry. Na ako ay hiwalay doon sa kalooban ng Panginoon, wala nangyari. Nakatatlong pa rin ako ng passport. Ay, ang passport noon, 5 years eh. Wala, hindi ako nakaalis. Pero nung nasettle sa heart, iba ako sa mga pinsan ko. Kasi may comparison ka. Kino-compare mo ang sarili mo sa mga pinsan mo. Sa mga classmate mo, sa mga kamag-anak mo na sila may mga ganitong bahay, kami pa wala. Sila mayaman na, kami hindi pa din. Kino-compare mo sila sa sarili mo, ang pamilya mo, pagkatapos, doon ka nagkakaroon ng worry. Doon ka nagkakaroon ng anxiety. Mga Sanchez din naman kami, ba't kami lang ang mahirap? Yung iba mga pinsan ko mayaman, iba may isla sa Palawan, ganito, ganyan. Try ko din. Pero hanggang sa nasettle sa heart, iba kami sa kanila. Meron kaming calling. Amen po. Alam mo bang ikaw ay iba sa mga kamag-anak mo? Dahil ikaw ay pinili ng Diyos. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Pag ang Diyos ang pumili sa'yo, yun ay highest honor yun. Sipin mo sa lahat ng dinami-dami ng tao, ikaw ang kinuha ng Diyos, tapos ikaw ang gagamitin niya doon sa kanyang ministry. Hindi ba yun highest honor sa buhay ng tao yun?
Ikaw ang pinili. Unfortunately, because of comparison sa mga nakikita mo sa kamag-anak mo, nadi-discomfort ka. Amen. Kaya sabi ni Lord, don't let your heart be troubled. He reminds us, gusto niya tayong palalahanan sa umagang ito. Sabi niya, in my Father's house are many mansions. Mansions. Sabi niyo nga po yun, mansions. Hindi row house. Sabi niya, hindi sinabi ng Diyos na, in my Father's house are many row houses. Eh di parehas lang. Parehas lang ng bahay namin, Lord. Ano ba naman yun? Di ba? Eh, sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. Sabi niya, if it were not so, I would have told you. Kung hindi ka sana ganun, dapat sinabi ko na sa inyo. Pero kaya ko sinasabi sa inyo to, kasi ito yung totoo. Sabi niya, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Ang aking sineshare sa inyo ay yung aking pamagat. Ito ay promise ng Diyos na langit, heaven. He reminds us na kung saan tayo pupunta, tayo may pupuntahan sa langit. Ang ating tahanan ay langit. Ang lupa ay, sabi sa Bible, mamaya mababasa natin, ang lupa, ito ay tutupukit ito eh. Ito, ang lupa ay nakatakda sa pagkatupok sa apoy, sabi ni Peter. Now, He promised to prepare a place for you. Now, kung tayo mananampalataya ni Lord Jesus Christ, ngayon pa lamang, nakasisiguro na tayo na meron tayong pupuntahan. Meron tayong pupuntahan. Meron kang pupuntahan. Amen po. At yung pupuntahan natin, ito ay higit na maganda kaysa anumang ating ini-imagine kagandahan. Katulad ng papakita ko sa inyo mga pictures. By the way, disclaimer po, disclaimer. Itong ipapakita ko sa inyong picture ay higit pa dito ang kagandahan ng langit. Kaya ito lang ang kaya kong ipakita kasi hindi pa naman nakapunta ng langit. Sino ba sa inyo gusto na pumunta ng langit at pakitingnan at pakipicturean para... Tingnan niyo po, sabi ng Corinthians, sabi niya, no eyes have seen. Hindi pa nakikita ng mata, nor heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa nadidinig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos para sa nagmamahal sa Kanya. Pero sabi sa verse 10, but God has revealed them to us through His Spirit. Nireveal niya yon sa pamagitan ng Kanyang Holy Spirit at yung Holy Spirit, yun na nagsabi sa mga lingkod ng Diyos, isulat mo ito. Amen po. Kaya bagamat hindi natin nakita, pero yung Holy Spirit, sabi niya nilig niya yung kanyang mga disciples na isulat ano yung nasa langit. Amen po. Pero disclaimer, kasi nga, hindi po nakarating doon eh. Ang sabi ng Panginoon, maraming mansion. In my Father's house are many mansions. So ito yung mga picture ng mga mansion, ano? Yan. O di ba? Pero higit pa dyan ang hinihanda ng Diyos. Kung ikaw ay nasa row house, dadating ang time, mas higit pa dyan ang bahay mo. Diyan ka titira. Ayan. Meron akong favorite dyan eh. Meron akong gustong-gusto dyan, yung kulay puti. Yan, nakaw! Ganda niyan. Pero higit pa dyan ang inihanda ng Panginoon sa ating lahat. Amen po. E balikan natin yung John chapter 14, verse 1 to 3. Sabi niya, don't let your heart be troubled. Nakikita ka man, may problema ka man, struggle ka man sa buhay mo, dadating ang time, masasettle lang lahat. Then, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you will be also. Amen po. Kaya, tingnan niyo po, gusto ng Panginoon na maunawaan natin na number one, yung heaven is a real place.
Tunay ang langit. Tunay. Si Apostle Paul nga meron siyang isinulat sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2. Sabi niya, I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body, I don't know. Whether out of the body, I don't know. God knows. Such one was caught up into the third heaven. Sabihin, ang langit pala ay hindi isa. Tatlo, mayroon niyang layer. Saka na ipapaliwanag. Dumirekta na tayo sa number 3. Third heaven. Sabi niya, such one was caught up to the third heaven, and I know such a man, whether in the body or out of the body, I don't know, God knows. Verse 4, he was caught up into the paradise, up into paradise, and heard inexpressible words. Ang dami niyang kamanghamanghang salita na nadinig doon, which is not lawful for a man to utter. Amen po? So, ibig sabihin, na ang langit ay tunay na place. Meron talagang langit, meron talagang heaven. Pangalawa, ito po ay Father's house. Doon nananahan ang Father God natin. Kaya sabi niya uli sa verse 2, in my Father's house. Una, ito ay tunay na lugar. Pangalawa, ito ay tahanan ng Diyos. Father's house. In my Father's house are many mansions. Ang dami. So, tigi-tigisa siguro tayo doon, ano? Tigi-tigisa. Ay, ang point ko talaga dito ay tunay na lugar ang langit. Alam niyo po ba na ang heaven ay binanggit sa Bible 530 plus times? 530 plus. Ibig sabihin, ang Bible talaga ay marami siyang isinulat tungkol sa langit. Kasi yun talaga ang totoo. Yun ay real place, yun ay Father's house, at pangatlo, yun ay paradise. Paraiso po yun. Yun ay paradise. Tingnan niyo kung may picture tayo ng paradise dyan. Disclaimer uli. Disclaimer uli. Higit pa ho dyan ang inihandaan ng Panginoon na paradise. Okay. Pangapat, in heaven, there is a city designed and built by God. Meron doong syudad na ang Diyos mismo ang nagtayo. Siya ang gumawa ng syudad na yun. Ay di perfect yun kasi Diyos yun eh. Tingnan niyo po, sa Revelation chapter 21, verse 1 to 5, sabi po sa Bible, now I saw a new heaven. Katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, bakit merong new heaven? Kasi itong earth, nakadesign ito para tupukin sa apoy. Sabi ng kanyang lingkod. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Wala na. Also, there was no more sea. Wala nang dagat. Then verse 2, then I, John, sabi niya, saw the holy city. Ipinakita sa kanya ng Panginoon, merong holy city, merong syudad na banal na ginawa ang Diyos. New Jerusalem, coming down out of heaven. So sa heaven, napakalawak ng heaven, pero doon, merong ginawa ang Diyos na syudad. Holy city nakita niya, and I saw the holy city. Ibig sabihin, tunay na meron talaga. Coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. Ito ay nagagaya ka na napakaganda. And I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men. Ang tahanan ng Diyos ay kasama na ng mga tao, and He will dwell with them. Dadating ang time si Lord ay makakasama natin ng manirahan. Gaano ka ka-secure at ka-safe at ka-provided kapag ang source ng lahat ng pagpapala ay kasama mo na? Amen po? Kaya sabi ni Lord, don't let your heart be troubled. Hanggang panlupa lang yan. Dadating ang time, mamimiss mo na ang dysmenorrhea. Mamimiss mo yan. Mamimiss mo yung sakit ng ngipin. Hindi mo na mararamdaman yan doon. Amen po? Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them, and their God, and be their God. Verse 4, God will wipe away every tears from their eyes. Ano man ang struggle mo, sa asawa mo, paghihirap mo ngayon dito sa lupa, mga pang-aapi na iyong dinanas, pagtitiis, na nagdudulot sa iyo ng pagluha,
struggle sa finances, dadating ang time, wipe up ni Lord, papahirin ng Panginoon yung mga luha na yan. Amen po. Kaya, tiis lang ng konti. Tiis lang. Amen po. There shall no more death. Wala nang kamatayan doon. No sorrow. Walang kalungkutan. Nor crying. Wala nang pag-iyak. There shall be no more pain. Wala na. Di mo nararamdaman yung pain. Wala ka ng sinus. Wala ka ng anuman ang sakit na nararamdaman mo. Wala na. Amen. Gusto nyo ba yun? Opo naman. Ako nga alam, minsan nagigising ako ng gabi Nagpapalpitate ako, pag-check ko ng BP ko, 160 over 100. Gabi. Pray ako sa CR, Lord, gusto ko pa mabuhay. Gusto ko pa mag-preach. Amen po. Pero ang point ko, ang ating katawan dito sa lupa, talagang ito, may nararamdamang sakit, may nararamdaman itong kapigatian, may nararamdaman itong kalungkutan, may nararamdaman itong gutom, struggle. Pero ang promise ng Diyos, there shall be no more pain. For the former things have passed away. Wala na yung lumang nating pagkatao, lumang nating katawan. Then he who sat on the throne said, Behold, sabi niya, Behold, I will make all things new. Tapos sabi niya, Write. Then he said to me, Write, for those words are true and faithful. Yes. Hindi tayo binobola ng Diyos. Totoo na may langit, totoo na dadating ang time, wala na tayong hirap, wala nang sakit, wala nang rayuma, wala nang eksema, wala nang buni, wala nang alipunga, wala na yan. Wala nang tumor. Amen? Kaya wala nang pollution, wala nang crime, wala nang climate change, nasala sa init, sala sa lamig. Maya-maya, bigla ka sisipunin, bigla ka uubuhin, because of na-allergy ka sa alikabok, sa mga nalalanghap mo. Wala na po yun. Wala nang crime, wala nang violence. Hindi ka na maglalakad sa labas, na yakap-yakap mo yung bag mo, pagkatapos yung ibang pera mo nasa medyas, nakatago doon. Kasi meron tayong kabataan dito na pagka siya ay may pera, dito na ginagawa niya. Kasi nga, hold upin ka Hindi safe. Kuya ko, araw na araw, bumaba galing pier ng Palawan Pagdating sa pier, may kausap siya, nagpe-pedicab, tapos yung cellphone niya, sinusungkit ng isa sa likod. No greedy politicians. Ay, salamat po. Lord, wala nang politician doon na greedy. Amen. Ayaw ko magsalita ng tungkol sa government. Kayo na lang po mag-research. Wala nang lubak. Wala nang lubak-lubak ang karsada. At tingnan niyo po, sa Revelation chapter 21, verse 10, nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaniningan ng Diyos, kumikislap gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas, may 12 pinto, bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato. Nakasulat dito ang pangalan ng mga 12 apostol ng mga kordero. Ang anghel ay nagsalita sa akin ay may hawak ng gintong panukat upang sukatin ng lungsod ang mga pinto at ang pader nito. So ito merong sukat. Parisukat ang lungsod. Yung Holy City na yon, yun ay kudrado. Kung anong haba, siya rin ang luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod, 2,400 kilometers yung haba. Apakalaki nun. At ganun din ang luwang, 2,400 kilometers yung haba, 2,400 kilometers yung luwang. Tapos sinukat ng anghel ang pader na 216 talampakan ang taas ayon sa panukat na dala ng anghel. Batong haspe ang pader. Hindi hollow block. I-research niyo yung mga bato na yan. Napakamamahalin at magagandang klase ng bato yan. At ang lungsod ay lantay na ginto. Ginto ang yung syudad na yon. Makinang na parang kristal. Nahihiyasan ng lahat ng uri ng mahalagang bato ang saligan ng pader
Haspe ang una, sapphire o sapiro ang ikalawa, chalcedony ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat, onyx ang ikalima, cornalina ang ika-anim, yung mga batong ito ay rare na hindi natin nakikita. Amen po. So ayan, napakadami niyan. Ang ikalabindalawa ay amethyst. Okay, next, tuloy natin. Perlas ang 12 pinto. Hindi ko kulamber Perlas. Ay, ang perlas natin sa mundo liliit Bukod lang yung nakikita natin na malalaki, yung sobrang matatagal na. Ito, pintuan, perlas. Bawat isa yari sa iisang perlas. Lantay na ginto ang lansangan ng lungsod. Yung hikaw mo, yung iyong kwintas, na palamuti mo ngayon yan, pagdating sa langit yan, karsada lang doon. Karsada. Kaya kung mahilig ka sa ginto, nakakatawa ka doon kasi may dala kang sinsil sisinsil mo yung kalye doon. Saan mo gagawin niya? Amen po. At kumikinang na parang kristal. Napansin ko na walang templo sa buong lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang pinaka-templo roon. Hindi na kailangan ng araw o ng buwan upang liwanagan ng lungsod pagkat ang kaniningan ng Diyos ay nagbibigay liwanag doon. Wala nang Meralco bill. Hindi ka na i-struggle sa pagbabayad doon. Wala nang gabi. At ang kordero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito ilalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong mga gahapon ng mga pinto ng lungsod sapagkat hindi nasasapit ang gabi doon. Dadalhin sa lungsod ang yaman, dingal ng mga bansa, ngunit hindi makakapasok doon ang namang bagay na marumi. Sa paningin ng Diyos, ang sino mang gumagawa ng kahihiyan, ang mga sinungaling at yun lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod na yon. So yung mga taong wala ang pangalan nila sa aklat ng buhay, hindi sila pwede pumasok. Pag tinanggap mo si Lord Jesus Christ sa buhay mo, sabi sa Bible, yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya pagdating mo doon, sa harapan ng gate na yun, sasabihin ng anghel, bakit ka makakapasok sa kaharian ng langit? Ako po ay nag-donate ng pangsimbahan. Ako po ay nagsisimba linggo-linggo. Ako po ay namimigay sa mahirap. Sabihin ng, ako po ay 3 oras nagpe-pray. Ako po ay 2 beses isang linggo nagpa-fasting. Ako po ay giver. Sasabihin ng anghel, di wow. Alam niyo ba na kahit napakadami mong nagagawang mabuti, may nagagawa ka pa rin masama? Alam niyo ba na tayo mga tao ay walang sino man sa ating kayang gumawa ng 100% mabuti? Nakalagay sa Bible yan Sabi na walang taong gumawa ng mabuti na hindi nagkasala. Walang taong gumawa ng mabuti na hindi nagkasala, sabi sa Bible. Walang sino mang tao ang pwedeng makatupad ng 10 utos ng Diyos sa 10 Commandments. Wala. At yun ay lagi isinashare dito sa church. Sabi ng Panginoon, huwag kayo magsisinungaling. Sino ba sa inyo hindi pa nakakapagsinungaling sa tanang buhay niya? Ay sino pa ang karapat dapat sa atin? Kaya papapasukin lang tayo ng anghel ng Diyos pagsabihin, bakit kita pwedeng papasukin sa langit? Dahil ako po ay naligtas dahil sa ginawa ng Panginoon Kristo. Ako yung makasalanan, hindi ako karapat dapat sa harapan ng Diyos, pero dahil mahal ako ni Lord Jesus Christ, inialay niya ang kanyang buhay para ako'y bayaran sa aking kasalanan at tinanggap po siya sa puso ko, kaya ako'y mayroong buhay na walang hanggan. Sasabihin ng anghel, very good, pasok. Nandito nga yung pangalan mo. Amen po? Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Kaya meron tayong expected end dahil kay Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po, sa chapter 22, basahin natin yung buong chapter 22 ng Revelation. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nitong sinlinaw ng kristal ay bumubukal sa trono ng Diyos at ng kordero. Yung kordero binabanggit niya, si Lord Jesus Christ yun. Yung Diyos, yung kanyang Father God. At umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod, sa magkabilang panig ang ilog, at may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito ay iba't iba bawat buwan.
At nakalulunas ng sakit ng mga bansa ang mga dahon nito. Next verse. Tuloy natin. Walang masumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Wala nang curse. Wala na. Matatagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Dooy wala ng gabi, hindi na sila mangangailangan ng liwanag ng araw, pagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Sinabi sa akin ng anghel, maaasahan na totoo ang mga salitang ito, ang Panginoong Diyos na nagkaloob ng kanyang espiritu sa mga propeta, ang siya nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Amen. Makinig kayo, wika ni Jesus. Sabi ni Lord Jesus Christ, darating na ako, mapalad ang mga tumutupad sa hulang nilalaman ng aklat na to. Sabi ni Lord Jesus Christ, mapalad kayo. Sabi niya, ako'y parating na. Ibig sabihin, ipaghanda niya na tayo ng lugar. Sabi niya, tapos akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito, matapos kong marinig at makita, ang lahat ng ito ay nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya sambahin. Sasambahin niya yung anghel. Ngunit sinabi niya, huwag. Sabi ng angel, huwag ako sambahin mo. Kasi ang tao kung sino-sino ang sinasamba. Ako may aliping tulad mo, tulad ng iyong mga kapatid na propeta at ang lahat ng sumusunod sa mga salita ng aklat na ito, sabi niya, ang Diyos ang sambahin mo. At sinabi niya rin sa akin, huwag mong ililihim ang mga hulang nasa aklat na ito. Kaya ito, sinishare po namin sa inyo. Kasi ayaw ni Lord na ilihim mo na merong langit. Kasi pagka ito'y nalihim sa tao, yung merong langit, masyado niyang isusubsob ang sa kanyang sarili dito sa pamumuhay dito sa lupa. Tapos kakalimutan niya ang Diyos. Tapos pag namatay siya, eto na, pagharap niya sa Panginoon, may langit at impyerno pala. Di ba? Ayaw natin noon at ayaw din naman po namin na ganun ang mangyari. Kaya isinishare po namin sa inyo ito. At sinabi niya sa akin, huwag mo ililihim ang mga hulang nasa aklat na ito sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Malapit na, sabi ni Lord. Ang masama ay magpapatuloy sa pagpapakasama. Ang marumi sa kanyang pagpapakarumi. Ngunit ang mabuti ay magpapatuloy sa kanyang pagpapakabuti at ang mga banal sa kanyang pagpapakabanal. Makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Amen po. Kaya yung ginagawang ministry, paglilingkod mo sa Panginoon, yung sacrifices mo, gigising ka ng maaga, a-attend ka ng church, ikaw ay worker ng church, minsan uwian na kayo, yung iba po dyan ay nagta-traffic pa sa labas, yung ating mga restroom, yan po ay sinisikap na maging malinis. Sabi sa Bible, ang Diyos ay hindi liko. Sabi niya sa Hebrews chapter 6 verse 10, sabi doon, makatarungan ng Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon, ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong kapwa Christians. Ibig sabihin, yung ginagawa mong pagsuserve, ayun ay hindi na babaliwala. Kasi sabi ni Lord Jesus Christ, sabi niya, darating na ako. Dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa sa inyo ayon sa kanyang ginawa. Kaya, hanggat nandito pa tayo sa lupa, mag-ipon na tayo ng reward na ibibigay ng Panginoon. Mag-serve tayo sa Kanya. Don't waste your life. Huwag mo sayangin ang iyong buhay. Kasi mag-serve ka't hindi sa Diyos, haharap ka rin sa Kanya. Kung ikaw ay wise, sabi niya kanina sa verse 11, sabi doon, ang masama ay magpapatuloy sa pagpapakasama. Ang marumi, sa kanyang pagpapakarumi. Ngunit ang mabuti, magpapatuloy sa pagpapakabuti, at ang banal, magpapatuloy siya sa kanyang pagpapakabanal. Tapos sinunod niya yung verse 12, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Amen po. Huwag nating sayangin ang buhay natin dito sa lupa. Amen. Si Lord naman ay may pangako naman siya. Hindi naman niya lilimutin yung iyong sakripisyo para sa Kanya. Tuloy natin.
Ako ang Alpha at Omega, ang una at ang huli at ang simula at ang wakas. Mapalad ang naglilinis ng kanyang kasuotan, sabi diyan, pagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bungang punong kahoy na nagbibigay buhay. Hindi lahat makakapasok sa Holy City ng Diyos. Hindi lahat makakapasok. Subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag ko sa inyo na nasa mga iglesia, nasa mga churches. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Sinabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, halika. Sabihin, nag-i-invite. Marami pang room. Ang Diyos ay nag-i-invite. Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, halika, gusto ng Panginoon na tayo ay patuloy na mag-invite ng mga tao. Gusto niya na gamitin kanya para marami pang masave. Dahil hindi kalooban ng Diyos na mayroong mapahamak. Kung meron ka bang mahal sa buhay, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, ito na yung time na sila ay yung sharean. Amen po. Bakit? Hindi mo masasabi. Sabi nga ni Pastor Jesse, hindi lahat ng araw pare-pareho. Hindi lahat ng oras at araw ay pare-parehas. Maaaring magkakasama kayo ngayon, dadating ang time, mayroong mauna. Katulad ng kuya ko, nauna sa akin. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon, nasa siya ng Word of God. Nasa langit na siya. Nauna na siya sa akin. Hindi lahat ng araw pare-pareho. Kaya wag tayo mag-aaksaya ng panahon. Amen. Nandiyan po ba kayo? Napakabuti ng Panginoon. Kaya, gusto tayong palalahanan ng Diyos na meron tayong pag-asa. There's always hope. God is reminding us today, we always have hope. Lahat ng pinagdadaanan mo, hirap, hardship, trial, and testing, yan po ay panandalian lang. May hangganan ng lahat. Kaya the Holy Spirit reminds us that, number one, we have a brighter future. Meron tayong brighter future. Dadating ang time. Jeremiah 29 verse 11. Sabi po dyan, for I know the thoughts, or I know the plans that I think towards you, says the Lord. Thought of peace and not of evil, to give you a future and hope. Sabi dyan, ang Diyos ay nakakaalam ng mga plano sa ikabubuti natin. Kaya, tingnan nyo, huwag tayong tatalikod sa Panginoon. Siya ang nakakaalam ng magandang plano eh. Ang Diyos ay liwanag. Example, pag nakaharap ka sa liwanag, nasa ng anino mo? Nasa likod. Yung mga kadiliman, anino? Yung madilim, nasa likod mo yan eh. As long as nakaharap ka sa ilaw, naliliwanagan ka. The moment na ikaw ay tumalikod sa ilaw, anong nasa harap mo? Ay di puro dilim. Sabi ni Lord Jesus Christ, John chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang sumusunod sa akin, ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi lalakad sa kadiliman kahit kailan. Sabi ng Panginoon. Ang nakalulungkot, because of trouble ng buhay, pangarap mo sa buhay, paghahabol mo ng upgrade, tatalikuran mo yung ilaw. Tatalikuran mo ang Diyos. Eh di nasa harap mo ay puro dilim. Ano niyo po, matindi nito, habang naglalakad ka papalayo sa ilaw, eh di palabo ng palabo. Padilim ng padilim. Amen. Nasusundan niyo po ako? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya wag tayong ipag-pray natin, Lord, wag niyo po ipahintulot. Hindi magmamalaki ka na, hindi ako tatalikod sa ilaw sa Diyos kahit kailan. Hindi tayo katulad ni Peter. Ang sabi ng Lord Jesus Christ, ako'y huhulihin, ako'y papatayin, at kayo magtatakbuhan. Sabi ni Peter, iiwan ka ng lahat, Lord, pero hindi kita iiwan hanggang kamatayan. Sabi ni Lord, Peter, bago tumilawak ang manok sa gabi, madaling araw, 3 beses mo akong ipagkakanuno. Alam mo sabihin, nananangan sa kanyang sarili. Kaya hindi tayo mananangan, sabi mo, Lord, huwag niyo po ipahintulot na ako'y makatalikod sa iyo. Amen po. Kasi, mapanganib. Tumalikod ka sa ilaw eh. Eh di puro dilim ang harap mo. Nasa harapan mo. Tapos lumalakad ka, papalayo pa sa liwanag.
Nabubugbog ka tuloy ng kagipitan, kaguluhan, kaisipan mo ay anxiety, depression, karamdaman, kung ano-ano. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Maliban na lang muli kang bumalik sa ilaw kay Lord. At liliwanagan ka niya. Amen po? Kaya patuloy tayong umattend sa church. Patuloy tayong magkaroon ng fellowship. Amen. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? We have a brighter future. Why? Because dinescribe ni Lord Jesus Christ, ang heaven ay paradise. Ginamit niya yung term na paradise. Sabi niya sa Luke chapter 23, verse 43, today, sabi niya doon sa magnanakaw, nandun sa cross, sabi ng magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ko pag ikaw ay nasa iyong kaharian na. Ano sabi ni Lord Jesus Christ? Today, you will be with me in paradise. Amen po? Ano ba yung paradise? Yung paradise, yun po ay paradeisos. Yan sabi sa Greek word. Ang ibig sabihin niyan, a park that is specifically an Eden. Ito ay napakagandang lugar. A place of future happiness. Disclaimer uli, meron akong kinuha picture. Gusto ko lang matulungan yung ating kaisipan. Paradise, ganito, ganyan. Para meron natin yung picture. Dadating ang time, ganun ang lugar mo, paraiso, inaaliw ka doon. Tingnan niyo po, sa Luke chapter 16, verse 25. Ito yung istorya ng mayaman na napunta sa paghihirap. At ito naman yung istorya ni Lazaro na naghihirap sa lupa, pero nung siya ay namatay, nandun siya sa piling ni Abraham. Sabi ng mayaman, mga Abraham, pwede po bang si Lazaro ay nakikiusap po ako na yung kanyang daliri, isausaw sa tubig, at pagkatapos palamigin ng aking dila dahil ako hirap na hirap sa apoy na to? Sabihin, totoo talagang mayroong impyerno. Alam niyo po, yung Luke chapter 16, na hindi po yun parable. Yun po ay true story na si Lord Jesus Christ mismo ang nagkwento noon. At yung istorya na yun, hindi niyo makikita sa ibang book ng Bible. Doon lamang yun sa Luke. Na pinaliwanag doon, kinuwento doon ni Lord Jesus Christ na mayroong mayaman na nagdaramit ng magara. Sa pagkatapos, araw-araw, iba yung kanyang kinakain. Extreme yung kanyang yaman. Pagkatapos, meron namang isang sobrang hirap na si Lazaro. Ang description sa kanya ng Bible ay puro tadtad ng sugat, ang kanyang katawan, dinidilaan ng aso. Pagkatapos, naghihintay lamang siya ng mga nalalaglag na mumo na pagkain doon sa hapag ng mayaman. Tapos ang kasunod doon ay, pareho silang namatay. Ibig sabihin, sobrang yaman, ito naman sobrang hirap. Magkaiba sila ng posisyon sa buhay. Pero meron silang one thing in common na nangyari sa kanila. Ano yon? Parehong namatay. Hindi kayang sustain o i-maintain forever ng yaman ng tao ang kanyang buhay. Amen po? Bagamat merong isang pangyayari sa buhay nila, nangyari sa kanila, pareho silang namatay, pero nagkaiba sila ng destinasyon. Yung isa, yung mayaman, nandun sa impyerno, yung mahirap, nandun naman kay Abraham. Tapos sabi ni Abraham, but Abraham said, Son, remember that, mahilig si Lord sa salitang remember Remember that in your lifetime, you receive your good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and you are tormented. Siya ay inaaliw ngayon dito sa paraiso, ikaw naman, naghihirap. Amen po. Hindi dahil sa galit ang Diyos sa mayaman. Hindi po ganun. Gusto niya talaga tayong pagpalain. Kaya lang, meron kasi silang pagkakaiba ng lifestyle. Hindi niya sinig ang Diyos, itong mayaman na ito. Kaya ang paradise, ang langit ay isang paraiso, isang paradise, kung saan tayo aaliwin lagi ng Panginoon. Sabi ng Psalm 16, verse 11, sabi diyan, you will show me the path of life, and in your presence, ano nakalagay doon? Is fullness of joy. And at your right hand are pleasures forevermore. Konting hirap sa lupa, pero pagdating mo sa langit, pleasures forevermore. Walang hanggang pagpapala ng Panginoon. Amen. So kung pinagdadaanan mo ngayon, pansamantala lang yan, lagi ko sinasabi, ano man pagtitiis mo, yung pinaglalabanan mo, kahirapan mo,
Pansamantala lang. Number 2, we are only passing through this world. Ang una, we have a brighter future. Pangalawa, we are only passing through this world. Saglit lang tayo dito. Yung ating possession, ating mga pinagsisikapan, hindi natin madadala. Pinagpagalan mo dito sa lupa. Tingnan nyo tatanungin ko po kayo. Sa tingin nyo, yung namatay, isang namatay sa Pilipinas na napakayaman, sa tingin nyo, magkano nadala niyang pera sa hukay? Magkano nadala niya kaya niya? Ang dami niyang ari-arian dito sa lupa. Magkano kaya ang dala niya sa langit o sa hukay? Yung nagpasikat ng cellphone mamahalin, na laki-laki ng inikita. Sa palagay niyo, magkano ang bit-bit niya sa hukay? Wala rin, di ba? Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 7, "For we both nothing into this world, and it is certain." Sabihin niyo nga po yun? Certain. It is certain we can carry nothing out. Wala tayong madadala. Sinilang ka sa mundo ito na wala kang dala, it is certain na wala ka rin madadala. Amen po. Kaya tingnan niyo po, yung lingkod ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, katulad ni Abraham, tsaka nung kanyang anak ni Isaac, tingnan natin yung kanilang mindset ng mga lingkod ng Diyos nung sila nabuhay, yung panahon sa Bible. Sabi sa Hebrews chapter 11, verse 8 to 10, "By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive an inheritance." Si Abraham, inutusan ng Diyos na iwan mo yung pamilya mo, tapos dadalhin kita sa lupang ipapangako ko sa iyo. Si Abraham, wala na siyang question. Tinatawag ako ng Diyos. Sarah, tayo ay sabi ng Panginoon, iwanan natin yung ating pamilya. Pumunta tayo sa isang pangako niyang lugar. Si Sarah, sabi sa Bible, wala na siyang tanong-tanong, marami bang kikitain ka doon? Hindi niya tinanong si Abraham. Malapit ba yun sa SM? Malapit ba yun sa palengke? Abot ba ng internet yun para maka-order ako sa Shopee? Walang ganun Sumunod silang mag-asawa. Pagkatapos, sabi niya, "And by faith, Abraham obeyed when he was called to go out of the place which he would receive an inheritance, and he went out not knowing where he was going." Hindi naman niya alam kung saan siya pupunta. Dadali ng Diyos. Walang address sa binigay. Alam niyo, may isang ganun si Lord. Pag tinawag ka niya, minsan, hindi niya bibigay sa iyo yung detalye na yung gagawin. Katulad ng ating senior pastor, Pastor Jesse Velasco, na nasa Amerika na siya. Kinukwento niya na settle din siya sa Amerika, may bahay na siya, may 3 siyang sasakyan. Kahit na hindi magtrabaho yung kanyang misis, si Pastora Bessie, nabubuhay sila ng normal, ng disente. Tapos, isang araw, habang siya naliligo, sabi ng Panginoon, "I'm going to use you." Tapos yung sumunod na pangungusap ng Panginoon sa kanya, "Your ministry is not the US. Your ministry is in the Philippines." Hindi naman binigyan ng malinaw na pangitain ng sinabi ng Diyos na pumikit ka at makikita mo, bibigyan kita ng 1 hektaryang lupa na maraming kayo magiging bus doon na panghatid ng mga tao, bibigyan kita ng building na aircon, ang mag-church sa inyo ay mga pogi at magaganda. Wala namang sinabing ganon. Wala namang sinabing ganon. Yun lang ang sabi ng Diyos. Pero, si Lord na nakakaalam ng magandang plano. Ikaw din. Ikaw ay may calling Kailangan mo magtiwala kay Lord. Wala naman siyang utang sa atin na ipaliwanag ang lahat ng bagay. Ang gusto lang ng Panginoon sa atin, magtiwala tayo. Si Abraham, ganyan ang kanyang ginawa. Okay, next verse. "By faith, he dwelt in the land of promise, as in the foreign country, dwelling in tents." Alam niyo po ba na si Abraham ay mayaman? Sabi sa Bible. Marami siyang gold, marami siyang mga bakahan at saka tupahan. Pero, kasama niya si Isaac at si Jacob, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise.
Pero bakit hindi siya nagpatayo ng mansyon? Eh, siya naman ay may pera. Sa tent lang sila tumira. Noong time na yon. Verse 10. For he awaited for the city, which has foundation, whose builder and maker is God. Ibig sabihin, ang mindset nila, tinawag ako ng Panginoon, susunod ako sa Kanya. Pero ang kanyang mindset, hindi ako panlupa. Merong inihanda ang Diyos sa akin na iba. Hindi ko naman sinasabing, benta niyo yung bahay niyo, tumira kayo sa tent. Hindi ganon. Ang point, nandito ka sa lupa, pero meron kang eternal perspective na hindi ka mananatili dito. Hindi ka mabubuhay dito para kumain. Ano yung ba maraming tao na nabubuhay para kumain? Ang magandang mindset, kumakain tayo para mabuhay, para makapaglingkod sa Kanya. Bakit? Dahil tayo ay panglangit. Hindi tayo panlupa. Amen po? Kung may negosyo ka, ako yung maging negosyo para ako'y magamit ng Panginoon. Kung magtatrabaho ka, ako'y magtatrabaho para ako'y magamit ng Diyos. Hindi pang sarili. Inilagay ka ng Panginoon sa isang company, maging ilaw ka doon sa company na yon. Ikaw yung ilaw at saka asin ng company na yon. Inilagay ka ng Panginoon sa munisipyo, inilagay ka ng Diyos dyan, ikaw maging ilaw dyan, ikaw maging liwanag at ikaw maging asin. Amen po? Bakit? Meron tayong eternal perspective. Haharap tayo sa hukuman ng Panginoon pagdating ng araw. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yun ang kanilang mindset. Sila ay, hindi sila panglupa, sila ay panlangit. Tingnan niyo po, sa Hebrews chapter 11 verse 13, these all died in faith, not having received the promise, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Naging buhay sa kanila na sila ay pilgrims, sila stranger lamang dito sa lupa. We are only passing through this world. Mayroong inihanda ang Panginoon para sa atin. Tagalogin natin yan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos dito sa lupa, yung sinasabi dyan. Ngunit, natanaw nila iyon mula sa malayo. Nakita nila yung promised land. May pinangako sa kanila. Kinilala nilang sila ay dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Next verse. Ipinakilala ng mga taong nagsalita na gayon na naghahanap pa sila ng sarili nilang bayan. Tuloy. Kung ang naalala nila ay ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang silang makabalik doon. Ngunit, ang hinagad nila ay isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit, kaya't hindi sila ikinahiya ng Diyos na sila ay maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. May mga pagkakataon na yung mga lingkod ng Diyos na nauna sa Bible, meron silang pinagdaan ng hirap. Pero sabi sa Bible, kung inisip lamang nila yung dati nilang buhay, pwede naman silang bumalik eh. Pero hindi, mas pinili nilang manatili at sundin ng Diyos kasi doon sila nakafocus sa kanilang tunay na pupuntahan sa langit. Bilang lingkod ng Diyos, pwede ka namang bumalik sa dati mong buhay eh. Meron ka naman choice, meron kang free will, di ba? Amen po. Pero gusto ng Panginoon na kung babalikan mo yung dati mong buhay na hiwalay sa Diyos, eh di lalo ka naman magsasuffer na naman. Babalik ka na naman sa bisyo mo, babalik ka na naman sa dati mong problema. Amen po. Nahiwalay na naman sa Diyos, tataligod ka na naman sa ilaw, haharap ka naman sa kadiliman. Kaya wag na nating isipin yon. Wag na nating pangpiliin na tayo ay tumalikod kay Lord. Amen po. Maging buhay sa atin yung mindset na yon na hindi ako panlupa. Yung paghihirap ko sa lupa, yung sakripisyo ko sa lupa, yung ginagawa mong kung ano man yan sa lupa, yun ay panlupa lang. Dadating ang time, lahat ng paghihirap mo, lahat ng suffering, lahat ng iyak mo dito, papawiin ng Diyos. Kanya-kanyang i-welcome sa kanyang kaharian. Amen po, mga kapatid. Kaya, pangatlo, pinakahuli,
Heaven is our home. Ang bahay ko ay panandalian lang. Sikip kami sa amin 5 kami. 3 yung anak ko, 2 yung kami mag-asawa. May mga gamit sila, may mga gamit din kami. Sikip kami sa bahay. Pero okay lang. Ang mahalaga ay functional. Because heaven is our home. Balikan natin yung John chapter 14, verse 2 and 3. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Sabi ni Lord, ako'y babalik. And receive you to myself, that where I am, there you may be also. Alam niyo po ba yung binanggit yan ni Lord Jesus Christ? Sa Israel, nung time na yun, meron silang practices pagka mayroong magpapakasal na mag-boyfriend at girlfriend. Yung practices na po yan, ang ginagawa po dyan, yung pong groom o yung lalaking ikakasal, siya po yung naghahanda ng kanyang bahay para sa kanyang magiging asawa. Maghahanda siya ng tutuluyan nila. Pagkatapos, for the span ng 1 taon, yung bride o yung babae, ang kanya namang gagawin, ipe-prepare niya yung kanyang sarili. Yung kanyang wedding gown, yung kanyang mga ilawan, yung kanyang mga abay, habang yung lalaki ay nagpe-prepare ng tahanan nila, doon sa bahay ng tatay niya, yun namang babae, ipe-prepare niya yung kanyang sarili. Pagkatapos, pero yung babae na yon, hindi niya alam kung kailan darating yung kanyang mapapangasawa. Kahit yung lalaki, yun ang tradisyon nila sa Israel. Hindi alam ng groom kung kailan niya susunduin yung kanyang mapapangasawa, at pati yung babae, hindi niya rin alam kung kailan siya susunduin ng kanyang mapapangasawa. Yun ang tradisyon nila. Alam niyo po ba kung sino lang ang nakakaalam na oras na para sunduin ng groom yung kanyang bride? Yung tatay lang ang nakakaalam. Pag sinabi ng tatay niya na, okay, ready na yung bahay na ginawa mo, sunduin mo na yung bride mo. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, in my Father's house are many mansions. Sabi niya, ako'y maghahanda. At kapag naka-ready na, babalik ako. At pagkatapos, yung babae na ikakasal, hindi niya alam kung ano oras darating yung kanyang groom. Pwedeng ito'y araw, pwedeng ito'y gabi. Kaya naghahanda sila ng ilawan sa gabi. Kasi baka biglang dumating ng gabi, wala silang ilaw. Kaya sa Lord Jesus Christ, sa Matthew, meron siyang parable of 10 virgins. Natatandaan niyo yun sa Bible? May parable si Lord Jesus Christ, 10 virgins, na naka-ready sila. Dapat yung 5 ay hangal, yung iba naman matalino. Yung 5 matalino, nag-ipon sila ng langis. Kasi baka gabi dumating yung groom. Yung iba naman, mga hangal, natulog. Natulog. Habang nagpipreach. Biglang dumating. Ay, pagdating ng groom, pupungas-pungas sila. Naku, paano ba yan? Wala na kaming langis. Oh. Pero yun ang tradisyon nila noon, na binabanggit ni Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba, tinan niyo po, sabi ko sa inyo kanina, ang makakaalam lamang na susunduin na ng groom yung kanyang bride, yung tatay. Tinan niyo po, sabi ni Lord Jesus Christ, Matthew 24, verse 36, but the day and hour, no one knows. Not even the angel of heaven, but my Father only. Yun ang sabi niya. Ito, anytime. Pwede na tayong anytime. Alam niyo ba ang pagdating ng Lord Jesus Christ, ang rapture? Anytime. Sabi sa Bible, ito ay isang kisap mata. Sa huling tunog ng trompeta ng Diyos, sabi sa Bible, bababa ang Panginoon. Tapos tayo mga nananalig kay Lord Jesus Christ, kukunin niya tayo sabay sa alapaap. Ang tawag doon, rapture. Alam niyo ba, ang rapture ay anytime pwede mangyari? Pwedeng mamaya. Mangyari yun. Ang tanong ay, handa ka na ba? Anytime, pwedeng dumating ang Panginoon. Kaya don't waste your life. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Anytime, pwede siyang dumating. Kaya, makikita natin, ito ang aking tanong. Kung ikaw ay, alam mong titira ka na sa Amerika, forever, citizen ka na doon, iintindihin mo pa ba yung mga gamit mo sa Pilipinas?
Dadalhin mo ba yung batya mo? Batya? Yung tabo? Yung panghilod? Yung kulambo mo, dadalhin mo pa ba yun? Iintindihin mo pa ba yun? Pupunta ka na sa Amerika? Same as true sa heaven. Kung ikaw mo, alam mo ikaw ay sa heaven pupunta, na kung saan napaka-perfect ng lugar, mahalin mo pa ba yung mga bagay na dito sa lupa? Hindi ko sinasabing huwag kayo maghanap buhay, huwag kayo mag-invest, No, ang point ko, mindset. Yung iyong mindset. Para kanino ka ba naghahanap buhay? Bakit ka mo gustong kumita ng pera? Para sa sarili mo? Iiwan mo din naman yon. Pagharap mo sa Diyos, ikaw lang at saka si Lord yun . Lord, sorry na po kayo kasi nagkaapo ako, nagkaroon ng apo . Ha? Bakit ba hindi ka sorry po, walang bantay yung Shih Tzu. Walang bantay Shih Tzu. Shih Tzu. Sabi ko nga sa inyo, kung pupunta ka na ng Amerika, intindihin mo pa ba yung mga bagay sa Pilipinas? Same as true, alam mo sa langit ka pupunta, mamahalin mo ba ng gusto yung mga bagay na panlupa? Naiiwan mo din. Na sinasabi ko sa inyo kanina, kahit yung isang pinakamayaman sa Pilipinas, maraming mall, maraming lupain, maraming condominium. Ang question ay, magkano kaya ang bitbit niya? Di ba wala? Pero si Lord, meron siya nakaabang na reward. Sabi niya, kanino yung mga reward? Sa mga nag-serve sa Kanya, mga naglingkod sa Panginoon. Amen. Kaya ang kinakausap ko ngayong araw na ito, dalawang uri ng tao sa inyo ngayon, sa congregation na to. Una, kung ikaw ay merong suffering na pinagdadaanan, sabihin ko sa iyo, panandalian lang yan. Sabi sa Romans chapter 8 verse 18, sabi ni Apostle Paul, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalatiang sa atin. Yung mga hirap mo dyan, wala yan. Pag nasa langit ka na, malilimutan mo na lahat yan. Puro kagalakan, kasiyahan. Pangalawa, kung ikaw naman ay Christian, na masyado ka nang nahihirati sa mga bagay na panlupa, alam niyo po ba na some Christians are too earthly minded, that they have no heavenly thought. Maraming Christian na ganun. They are too earthly minded, masyado na makalupa, kanilang iniisip. And they have no heavenly thought. Wala silang iniisip pagdating sa langit. Hindi sila tumutulong sa ministry, pinagpapala sila ng Diyos, hindi sila nagbibigay ng tithes nila para may magamit ang church, para to reach out more people. Too earthly minded. And they have no heavenly thought. Amen po. Tingnan niyo po, sabi ni Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 13 verse 22. Sabi niyan, he who received the seed among the thorns is he who hears the word and the curse of this world. Yung alalahanin dito sa lupa and the deceitfulness of riches choke the word and become unfruitful. Yung alalahanin sa lupa, baka pasanlibutan, mga bagay, yun, sabi ni Lord Jesus Christ, it-choke the word. Nasakal nito yung salita ng Diyos, kaya hindi siya naging mabunga, hindi siya naging fruitful. At ayaw ng Panginoon na mangyari sa atin yon. Kaya ang payo po sa atin, 1 Timothy chapter 6, verse 8 to 10, having food and clothing, sabi diyan, with this, we shall be content. Maging kontento na tayo, may kakainin ka. Sabi ko nga po sa inyo, kakain tayo para mabuhay, para maglingkod kay Lord. Amen po? But those who desire to be rich, fall into temptation and snare, and into many foolish and harmful lusts which drown men into destruction and perdition. Yung mga naghahangad na mayumaman, kalimitan, hindi naman lahat. Pero kalimitan, bumabagsak sila sa tukso. Paano ang tukso? Mandadaya. Mandadaya ng kanyang declaration ng tax. Mandadaya ito ng kanyang presyo ng kanyang asset. Mambubudol-budol ito. Sabihin niya, yung sasakyan na yan, walang problema, walang issue yan. Dinala ko yan ng Kalinga, Cagayan, hindi naman nag-overheat yan . Nung binili, pagdating ng 13, umusok na.
Amen po. Magbebentay ng droga. Fall in temptation and snare and into many foolish and harmful lusts which drown men into destruction and perdition. But for the love of money, hindi money. For the love of money is the root of all kinds of evil. Kaya mandadaya ka dahil sa pagmamahal mo ng pera Kaya mayroong mga cybercrime na yan, kahit di niya nakikita, because of the love of money. For which some have strayed from the faith. Tignan nyo, pati Kristiyano, nadala niya na, napalayo niya na sa Diyos. And their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Bumagsak tuloy siya sa maraming pagdurusa sa kanyang buhay. Amen po. Ayaw ng Panginoon na yun po yung mangyari sa ating lahat. Kaya, tingnan niyo po, sa 2 Peter chapter 3, sabi ni Peter, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Tulad na binabanggit ko sa inyo kanina. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mapaparam, na may nakapangingilabot na ugong, matutupok ang araw, buwan at ang mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayo mabuti upang madali ang pagdating ng araw ng Panginoon, ng iyon. Araw ng pagtupok ng kalangitan at pagkatunaw ng matinding init ng mga bagay na naroon. Ibig sabihin itong mundo, nakatalaga ito sa pagkatupok sa apoy. Tingnan natin sa English yung verse 12. Looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heaven will be dissolved, being on fire, and the element will melt with fervent heat. Sobrang init. Hindi natin alam, baka yun ay nuclear, or baka magsabugan ng mga bulkan. Ay, ang core pa naman ng mundo apoy, di ba? Sa science, ang core ng mundo ay apoy. Tapos ang pinakatambucho niyan, yung singawan niyan, yun yung mga bulkan. Hindi natin alam. Pwedeng isang meteor tatama dito sa Earth. Hindi natin alam. Tuloy natin. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng isang bagong langit at bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyo na kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan din ang binabanggit ng kapatid nating si Pablo na taglay ang kaalamang kaloob ng Diyos na siyang sumulat nito. Amen po. Kaya, anong klaseng pamumuhay ang dapat natin gawin? Anong klaseng lifestyle? Sabi ni Pastor Jesse, sa kanyang isang statement, sabi niya, life is all about perspective. Ano yon? Eternal perspective. Kailangan meron tayong eternal perspective, mga kapatid. Pamumuhay natin ay meron tayong eternal perspective. Amen po. Now, kaya sabi ng Bible, set your minds on the things above, not the things below. Sabi po ng salita ng Diyos. Ang tanong ay, ano ba nagmamotivate sa'yo? Ano ba ang iyong driving force? Kaya ka mo po gustong mabuhay. Sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 15, whatever we do, it is because Christ's love controls us. Kaya tayo kumikilos, kaya tayo gumagawa dahil sa pag-ibig ni Lord na ramdaman natin sa puso natin. Kaya kami nagsuserve, kaya kami nagpipreach, kaya tayo umaabot ng mga tao na lumilipat dito sa Naik. Nire-reach out po natin yan ng HTBC, mayroong mga training na ginagawa, kaya po mayroong si Pastor ay mayroong mga videos na ginagawa, kaya po tayo ay may mga growth process ng mga church na ginagawa because of the love of Christ. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Dahil hindi niya kalooban. Sabi sa Bible, the Lord is not willing that any should perish. Hindi niya kalooban na sino may mapahamak. Hindi niya kalooban na mapahamak ang kapatid mo, ang anak mo. Imaginein mo na lang, halimbawa, ipakita ng Diyos sa'yo, nasa langit ka. Halimbawa lang naman, ipakita ng Diyos sa'yo, nasa langit ka. Tapos yung kapatid mo, nasa impyerno. Tapos sasabihin ng kapatid mo, ate, ano ka ba naman ate? Magkasama tayo sa kwarto, lagi natutulog.
Bakit hindi mo man lang ako sineran? Nandito ako ngayon sa impyerno. Sasabihin ng nanay mo, anak, ang tagal natin magkasama sa bahay. Bakit hindi mo man lang ako sineran? Imagine. Amen po. Kaya, 2 Corinthians, whatever we do, it is because Christ's love controls us. Mas masakit yun kung anak mo magsasabi nun sa'yo, Mama, Papa, alam niyo naman pala ang salvation, ba't di niyo sinir sa akin? Natuturuan mo ko ng science, ng math, pero bakit yung kaliligtas ng kaluluwa ko, hindi mo man lang tinuro sa akin? Amen po. Since we believe that Christ died for everyone, we also believe that we have all died to the old life we used to live. Talikuran natin yung dati nating buhay. Gamitin natin yung bagong buhay na binigay ng Diyos para abutin ng maraming tao. Amen po. He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live to please themselves. Hindi na para masaya ng sarili mo. Instead, they will live to please Christ who died and was raised for them. Amen po. Yung mga taong expectant sa kanyang pupuntahan na isang napakagandang lugar, yung mga taong ganon, ang mindset nila, sila yung mga taong hindi tumitigil sa pag-share. Sila yung mga taong ganon. Yung expectant sila sa pagdating ni Lord Jesus Christ, buhay sa kanila ang salvation, buhay sa kanila ang langit. Sila yung mga taong hindi tumitigil sa pag-share. Dahil alam nila, dadating ang time na pag nabinawian ng buhay isang tao, that's it. Haharap na sila sa Panginoon. Kaya huwag mong hayaan na may mahal ka pa sa buhay na hindi pa nakakilala kay Lord. Hanggat may oras pa. Amen po. Kasi ang pagdating ni Lord, sabi sa Bible, para magnanakaw eh. Meron ba magnanakaw na nagpapaalam? Mare, Sir, alis ba kayo ng bahay nyo? Anong oras kayo babalik? 10:00. Pwede po bang 11:00? Nakawan namin kayo. Wala namang ganun. Biglaan na lang yun eh. Wala na. Tapos na ang lahat. 2 Peter chapter 3 verse 9 sa Tagalog. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi, magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo mapahamak. Ano ibig sabihin? Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? Hindi niya kalooban. Kung ang langit ay totoo, alam niyo si Lord Jesus Christ, nagturo din siya tungkol sa hell. Tungkol sa impyerno. Totoo din ang impyerno. At ayaw ni Lord na mapapunta ka doon. Kaya ang ginawa niya, yung hindi natin kayang gawin, ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Yung kasalanan natin na naghihiwalay tungkol sa Diyos at sa tao, sabi sa Bible, ginawa niya ng solusyon. Paano yon? Binayaran niya ang iyong kasalanan. Amen. Ang nanatili sa atin, Romans 10:9, sabi sa Bible, kung ipapahayag na yung labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso, siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. You will be saved. Verse 10, sapagkat nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay napapawalang sala. Pag nanalig ka kay Lord Jesus Christ, pawawalang sala ka niya. Lahat ng kasalanan mo, wala na yon. Sa nagpapahayag, nagpe-pray ka, pamamagitan ng kanyang labi, at sa gayon ay naliligtas. Verse 11, sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Pag tinanggap mo si Lord Jesus Christ sa puso mo, sigurado, langit ka. Amen. Tingnan niyo po, katulad ng binasa natin kanina sa 2 Corinthians chapter 12, verse 2. I know a man, ano yun kasunod? In Christ.
Yung tao lamang na in Christ ang kanyang buhay, yun lamang ang makakarating sa langit. Kaya sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kaya kung tinanggap mo siya, sigurado langit ka pupunta. Amen? Tayo manalangin. Yung mga first time na nakatin po ngayon, hindi aksidente, mahal na mahal ka ni Lord, kaya ka nandito ngayon dahil ayaw niyang mamiss mo yung inihanda niyang magandang bagay sa iyo. Ayaw niyang mamiss mo yun. Ayaw niyang mamiss mo yung paradise, ayaw niyang mamiss mo yung wala ka ng sakit, wala ka ng dusa, wala ka ng hirap. Hindi niya gusto mapunta ka sa impyerno. Kung ang impyerno ay simpleng bagay, hindi mamamatay si Jesus para sa iyo. Ngunit yun ay napaka-tragic. Yun ay forever na nagdurusa ang kaluluwa ng tao. Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos, inialay ni Lord Jesus Christ ang kanyang buhay para sa iyo. Siya na walang sala, sabi sa Bible, siya na walang sala. Ibinilang na makasalanan. Kaninong kasalanan yon? Kasalanan ko at kasalanan mo. Upang mapabanal tayo sa harapan ng Diyos, pamagitan niya. Kaya sabi mo, Lord Jesus, kinikilala ko po, ako'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ngunit marami pong salamat. Ako'y mahal mo. Hindi mo po kalooban na ako'y mapahamak. Kaya inialay mong yung buhay sa krus upang ako'y tubusin sa aking kasalanan. Lord Jesus, sa umaga pong ito, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon, Hari, tagapagligtas ng buhay ko. Lord, marami pong salamat sa pagpapatawad mo sa aking kasalanan. Lord, marami pong salamat sa paglilinis mo ng aking buhay. Lord Jesus, dalangin ko po, Lord, use me for your glory. Gamitin niyo po ako hanggang sa ako po'y humarap sa iyo. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Kaya Father God, dinadalain ko po ang bawat isang narito. Lord, maging buhay po sa bawat isa sa amin lahat. Nang buhay sa lupa ay panandalian lamang. Ang hirap sa lupa ay panandalian lamang. Nagtalaga po kayo, naghanda kayo ng isang lugar para po sa amin, kung saan wala ng sorrow, wala ng pain, wala ng sickness, wala ng kamatayan, wala ng pagdurusa at paghihirap, Lord. At habang kami nasa lupa, ang nais niyo po sa amin, kami gamitin mo for your glory. Nadalain ko po ang bawat isang narito, Lord my God. Gamitin niyo po ang bawat isa po sa amin for your glory, Lord. Ang buhay po namin ay maialay namin sa iyo to reach out. Makaabot pa po kami, Panginoon, ng mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Nadalain ko po lahat po ng nandito ngayon, Lord. At yung mga taong nasa online, nadalain ko po, walang isang mambuhay ang masayang sa bawat isa po sa amin. Magkaroon kami ng meaningful life. Lord, kami manatili sa ilaw. Kami manatili sa iyo na sumusunod, Lord my God. Nadalain ko po, Lord, anoint niyo po ang bawat isa sa pagsaserve po sa iyo, Panginoon. Nadalain ko po, may mga karamdaman, I pray for healing in the name of Jesus. Let your healing flow, O God. Nadalain ko po yung mga may karamdaman na gusto mag-serve sa iyo, Lord. I pray for healing, O Lord my God, and use them mightily for your glory. Lord, ipahintulot niyo po, Panginoon, na habang naghihintay kami sa iyo, makapaglingkod kami sa iyo, Panginoon, na wala kaming physical na hindrances, Lord, sa buhay namin. Ikaw po ang aming manggagamot, Lord. Ikaw ang nakakaalam ng suliranin at dalahin ng bawat isa. At dinadalain ko po, kayo na po mismo humipo sa kanila. Thank you, Father God. Na may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine to each and every one of you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name, amen. Amen. God bless you po sa inyo lahat.